Tanong ni Pastor Henry, ay ito reality to para mabilis. Doon sa paksa natin ng Matthew 16. Sa book and time, yung robo, may tinatawag tayo na nakabalik na sa apostolic Godhead. Merong tinatawag ng level 1, may level 2, may level 3, may level 4. Lahat ito ay gumagamit ng quote ng prophet at gumagamit din ng Bible. Dito muna tayo sa level 1. Saset up na isang photo. Let's say, halimbawa, Richard Gunn. Si Richard Gunn, totoo naman ito eh. May tatanong si Brother Branham, Jesus is a prophet, God. He is a God man. So, when God dwells in him in Jordan, he becomes God. Nakita nyo? Quote nilang ganun. So, sabi nila, si Kristo ay God. Pagdating dito sa level 2, Jehovah was crying in a manger. O, yun daw, Diyos na Ama, ay naging Diyos na anak. Siya mismo yung Jesus na nasa manger. Si Jehovah. Ganon din dito. Dito, sa level 2, ang kaibahan lang nito, yung Diyos, ang Espiritu ang nasa loob, walang human spirit, at yung katawan ay tao. So, mayroong Espiritu ng Diyos na natanahan dito. This is a oneness doctrine, hindi na naintindihan. Pagdating dito sa level 3, yung tinatawag ng tuturo ng two souls doctrine, sasabihin nila, Jehovah was crying in a manger. The same quote that was used by the prophet. Pero kung mangyayari, ang paliwanag na nila, Jesus is also God, even the flesh is God. Kasi may quote din si Brother Branham. Pagdating dito sa level 4, sila na ngayon ang Diyos. Sila na ang Christ. So, nakita nyo, kasi may quotation din ng prophet, kasi sinabi niyang gano'n, lahat yan kinote ni Brother Branham. Lahat kinote niya. Balik tayo dun sa previous kanina ni Brother Ben. Sa Apostolic Godhead, sa simple, there is a only true God the Father. At itong Father na to, ito ang restoration is coming this last days. Mayroong isang Diyos na gumawa ng anak at itong anak niya, tinahanan niya. Nakita nyo? May nag-iisang Diyos, hindi yung Diyos na naging takot. Kundi may nag-iisang Diyos na gumawa ng anak sa sinapunan ni Maria at kanyang tinahanan. Yan yung tawag. Ano sabi ng prophets? Ano yung message? He was God when he's healing may sakit. Nang siya'y pumuhay ng patay, siya ay Diyos. Nang siya ay buhay na si Lazarus, siya ay Diyos. Nang siya'y umiiyak, siya ay tao. Nang siya'y natutulog, siya ay tao. Nung patigilan niya ang bagyo, ang Diyos tumatahan sa kanya. Which is of the three ang tama. Diba? Tao lang ba siya? Sabi ng Unitarian? Turo daw ng Iglesia ni Cristo. Realidad naman na tao kasi kung hindi tao yan, hindi mamamatay yan. Hindi Diyos yan. At turo ng Iglesia ni Cristo, tao. Ang kaibahan nito, may tao na tinahanan ng Diyos. Yan yung tunay na apostolic Godhead. Sinabi lahat ng prophet yan sa mensahe niya. Ano mangyari ang kailangang gawin? Kaya nung binanggit ni Brother Francis at sinabi ni Brother Branham, just go back to the Word. Which of the four school of thoughts ang tama? Hindi siyempre ito. Pag hindi kayo tumangin kayo, wala kayong peace. Okay. Sige. Kasi ganito yun, no? Tama yun. Pero ang problema, Pastor, ganito. Sige. Ako galing sa malaking denominasyon eh. Bako-question yung credibilidad ng propeta bilang suko. Sige. May nakikita ninyo. Alam niyo kung sa dadalhin nyo sa isang argumento yan, discussion. Two questions lang natin i-question about the Jerry. Di ba lang isa ka? Paano natin may pagkakaroon yung credibility ng prophet bilang pagka-servant ka dahil nagkontrahan sa salita? Okay, sa Ibig ko sabihin, sige yun na. ito, sagot ko. May kinotes kanina na sa scripture. Yung tungkol sa John 5:48, yata. Kahit nagkamali, pwedeng magamit ng Diyos para magsaliksik. Kahit hindi si Brother Branham to, kahit si Brother Branham. Denomination. Gusto ko ipakita sa inyo ng mabilis. Huwag na sa end-time circle, denominational. Pag-aralan nyo ngayon ang aral ni Eli Soriano ng ADP. Pinaluhalong aral ng mga denominasyon. Akala ko maliwanag siya. Alam mo, mahirap siyang banggain.
At lahat yan, tinipon lang din ni Eddie Soriano, nakikita ko sinundan niya. Si Brother Branham, may turo siyang group ngayon, ang tunituro is Richardism. Na parang katulad ng Jehovah's Witness, that God, yung Diyos nandyan, katabi na si Kristo as conscious being. Pareho lang ng Jehovah's Witness. Tinuro din ni Brother Branham. Pero hindi gano'n na sinasabi ng Bible eh. So, ano yung susundan natin? Actually, tinuturo ni Brother Branham sa end-time message, galing lahat sa denominasyon. Pero mayroong nawawala na aral na galing sa mga apostol na pabalik ka sa, you will turn your hearts to the fathers. Pabalik ka lang sa apostolic attitude. Saka lalabas yung set of doctrine na totoo. Kung malinis ang heart mo, sabi nga ni Brother Michael, pag may pag-ibig ka sa word, nag-sharing kami kanina, hindi yung nakikita muli ng kapatid sa doktrina, ang titignan mo yung sinasabi niyang tama. Kasi may Bible naman, kanya ko matatakot, bakit gusto ko makapag-fellowship sa iba? O, nasa abroad siya, pabalik-balik siya sa abroad. Bakit nakipag-fellowship siya sa ibang grupo sa end time? Kasi nga, pag malinis ang heart mo, hindi ka matatakot na makipag-sharing kahit ano. So, ayun na. Hindi siya denomination, hindi siya end time. Nilayon lang ng Diyos na ibalik lahat ng mga mensahe at gamitin si Brother Branham kasi natakluban ang lahat ng mga aral throughout the ages. Because of Nicolaitanism na na-influence ng Catholic Church. So, salamat at wala naman tatanong sa atin. Okay. Okay, wala na po bang question?